So, kamakailan lang, 'di ba? Ang ingay-ingay ng balita tungkol sa impeachment. Marami ang nag-iisip na, ayan na, umuusad na, dahil may yes vote na nangyari sa Kongreso. Pero teka muna, paano kung sabihin kong yung yes na yun, hindi pala yun yung iniisip nating lahat? Sa pagtatalakay nating ito, sisilipin natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng political theater at kung bakit yung unang hakbang hindi pa pala yung totoong laban. Ang nangyari ay hindi ang simula ng isang kapanipaniwalang constitutional reckoning. Wow, bigat 'di ba? Lalo na kung iisipin mo yung mga headline, parang ang laki na ng nangyari. At dito umiikot yung usapan natin ngayon. Yung malaking agwat sa pagitan ng political drama na napapanood natin at ng totoong legal na proseso na nangyayari behind the scenes. Okay, so saan ba nagsimula lahat ng kalituhan na to? Simple lang, noong February 2 may dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na idineklarang sufficient in form. Ito yung boto na, grabe ang daming napaniwala, ang daming nag-react, at ito rin ang naging mitsa ng malalim na pagsusuri nating ito. Oh, kita niyo yung diferensya? Sa headline, parang, wow, umuusad na ang impeachment, major step na to. Pero yung totoo pala, ayon sa pinagbabasehan natin, parang nag-check lang sila ng attendance. Papeles lang. Isang maliit na procedural check. So paano nangyari yun? Anong meron? Dito na pumapasok yung pinaka-importante, yung core ng usapan natin, yung pagkakaiba ng form o yung forma at substance, yung laman. Ito yung madalas hindi napapangsin ng marami, pero ito yung susi sa lahat. So, ano ba talaga itong sufficiency in form na to? Well, isipin nyo, para lang siyang checklist. Tama ba yung file? May petsa? May pirma? Notaryado ba? May nag-endorse? Nasa tamang format ba? Yun lang. Hindi pa tinitingnan dito kung totoo ba yung mga bintang o kung may basehan ba talaga. So ulitin natin ha, para sa sobrang linaw. Sa stage na to, wala pang hatol. Hindi pa pinag-uusapan ng komite kung sino yung nagsasabi ng totoo, kung gaano kabigat yung ebidensya, o kung guilty ba yung inaakusahan. Papeles lang talaga, period. Okay, so gets na natin yung form. Ngayon, lumayo muna tayo ng konti at tingnan natin yung buong sistema. Kasi alam nyo ba, sadyang idinisenyo talaga yung konstitusyon para maging mahirap ang impeachment. Bakit kaya? May tatlong malalaking dahilan ayon sa ating source material. Number 1, para hindi basta-basta magulo yung gobyerno. Imagine kung konting issue lang, impeachment agad. Pangalawa, proteksyon din to para sa mismong opisina ng Pangulo, para hindi magamit yung impeachment sa simpleng pamumulitika lang. At pangatlo, para masigurong kung may mapapatalsik man, desisyon yon ng buong bansa, hindi lang dahil sa galit ng ilan. So para makapasa sa next level, yung sufficiency in substance, may mga guardrails o harang ang konstitusyon. Una, kailangan ultimate facts. Ibig sabihin, ikwento mo yung nangyari. Ano, saan, kailan, paano. Hindi yung opinyon mo lang o hula. Pangalawa, kailangan may probable cause. May sapat ka bang ebidensya para man lang isipin ng isang taong nag-iisip na, baka nga may kasalanan dito. At pangatlo, yung ginawa niya ba talaga pasok sa listahan ng impeachable offenses? Hindi pwedeng kahit ano lang. Okay, so ayan na yung rules of the game. Ngayon, ilapat natin yan sa dalawang complaint na isinampa. Tingnan natin kung makakapasa ba sila sa substance test na to. Okay, unahin natin yung complaint number 1. Sa alegasyon tungkol sa ICC, sabi ng source, mukhang legal dispute lang yan, hindi krimen. Sa issue naman ng unprogrammed funds, parang desisyon lang yan sa politika. Walang pruweba ng masamang intensyon. At yung tungkol sa kickbacks at pagprotekta sa mga kaalyado, ayun, fatal daw, kulang na kulang, halos walang ebidensya. Pero, teka, di bang may isa pang alegasyon na sobrang ingay? Yung tungkol sa drug addiction? Napakasensitibong paratang. Ano kayang ebidensya ang iprenesenta nila para dyan? Ang sagot? Nakakagulat. Ayon sa source, wala. As in zero. Walang medical records, walang testimonya mula sa doktor, walang test results. Isang napakabigat na paratang na walang kalakip na kahit anong patunay. Okay, let's move on. Yung pangalawang complaint naman, mas technical to. Nakatutok ito sa tinatawag na BBM parametric formula. At dito, may isang linyang binitawan yung source na sobrang tumatak. Coincidence is not corruption. Sabi nila,
porket kapareho ng initials ng Pangulo yung pangalan ng formula, hindi yun otomatikong ebidensya ng korupsyon. Kailangan pa rin patunayan na may masamang intensyon sa likod nito. So, dito na tayo papunta sa konklusyon. Kung sakaling madismiss nga ang mga kasong to, ibig sabihin ba nun, bigo ang sistema? O baka naman, ito mismo ang preba na gumagana pala ito? Tingnan nyo tong dalawang magkaibang pananaw. Para sa mga kritiko, pag na-dismiss yan, aba, 1 taon na namang immunity para sa Pangula. Pero ayon sa source, hindi yon immunity, kundi 1 taon ng katatagan para sa buong gobyerno. Sabi ng iba, nako, rig na yan. Sabi naman ng source, hindi, sinasala lang talaga ng sistema yung mga kasong mahihina ang pundasyon. So bakit nga ba may 1-year ban? Well, una, para hindi pa ulit-ulit yung panggugulo. Pangalawa, para hindi maging laruan o sandata lang ng mga politiko ang impeachment. At pangatlo, para hindi maparalisa ang gobyerno. Kasi kung buong taon puro impeachment, paano pa yung pamamahala, diba? Kaya ang pinupunto talaga ng source, hindi ito impunity. Sa katunayan, patunay raw ito na yung proseso, yung sistema, gumagana exactly as intended. At iiwan ko sa inya itong napakagandang paalala. Ang accountability, hindi yan nakukuha sa file muna, investiga mamaya. Nakukuha yan sa matiyaga, maingat at disiplinadong pagbuo ng isang matibay na kaso. Kaya heto ang tanong para sa ating lahat. Yung mataas na standard para sa impeachment para sa inyo, senyales ba yan ng isang malusog na demokrasya o isa lang ba itong pader na nagpoprotekta sa mga makapangyarihan? Isang bagay na sulit pagnilayan.